Positibo ang isang kaalyadong senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ang interim release request nito. Pupunta rin ito sa The Hague para magbigay ng suporta. Si MJ Mondihar sa balita. Kumpiyansa si Senator Robin Padilla na pagbibigyan ng ICC ang hiling na interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ito'y aprobahan, ilalagay sa house arrest ang dating presidente upang mas mabantayan ng kanyang pamilya ang kalusugan nito. Hinihingi natin yung interim release. Inaasahan ko talaga yon. Kasi kasama naman yun nung binasahan si FPRRT, sinabi yun nung judge na meron talagang interim release. Ayon sa legal team, may bansang handa mag-host kay Duterte sakaling payagan ng kahilingan. Malaki na raw ang ipinayat ng dating Pangulo sa loob ng ICC detention facility dahil sa kawalan ng ganang kumain. Sa Pilipinas, kanin at malasang mga ulam ang pagkain araw-araw. Habang sa Netherlands, karaniwang tinapay na may keso ang almusal at tanghalian. Habang patatas, gulay at karne naman ang hapunan. Kadalasan ring matabang ang Dutch cuisine. Ako, hoping. Kasi ilang buwan na, 5 buwan na doon si Tatay Digong. Dadalo si Senator Padilla sa mga pagtitipon sa The Hague sa linggo ng confirmation hearing ni Duterte sa Setyembre. Kahit na binabati ko siya 24 hours, okay lang. Ako naman talagang naniniwala ako na si Digong, Tatay Digong, ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Ginti Padilla, dama ng sambayanan ang pagbabagong iniwan ng dating Pangulo. Kaya hindi na nakapagtataka na milyong-milyong Pinoy sa amang panig ng mundo ang sumusuporta dito. Kahit na sinasabi na ako ay tuta niya, ako ay aso niya, wala po kayong magagawa. Talagang sabihin niyo na kung ano yung gusto niyong sabihin. Pero ako po'y naniniwala talaga na nakaramdam ang taong bayan ng pagbabago noong panahon niya. Sa huli ay nagbigay naman ng mensahe si Senator Padilla sa mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang linggo na lang bago ang kanyang confirmation of charges hearing ngayong buwan ng Setyembre. At doon naman po sa mga kababayan natin na hindi man kayo Tatay Digong, isa lang po ang paalala ko. Hindi man tayo parehas ng kulay, isa lang ang totoo. Isang Pilipino ang nakakulong sa banyagang bansa. Ito ay malaking kalungkutan sa atin. Dapat po nating namnamin na dapat ang Pilipino, kung ikukulong, dapat sa bayan natin. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.